magandang Lunes ng hapon po sa inyong lahat. We hope you had a restful weekend and let's kick off the week with stories you need to know. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. Pansin nyo, halfway through October pa lang pero parang nawala na si Jose Marichan. Basta, 72 days pa bago mag-Silent Night, Holy Night. Kaya dito ka muna sa Afternoon Delight. Alright, it is Monday, a start of a new week ngayong October 14 at ang ating delight of the day. Yes, I heard walang ganyan yata sa Batangas. Parang di yata uso. Grabe naman sa walang ganito sa Batangas. I grew up lang with a Batangueña mother na hindi masyado kaming nabibigyan ng champorado. Balita. Usually, pag medyo malamig, arroz caldo, o kaya sopas yan. Sopas yung macaroni. Oo, tapos Oh. may chicken din, carrots, mga gano'n. Pansin mo yung mga comfort food ng kabataan, may milk lagi, di ba? Pansin mo? Pero akala ko naman champurado sa inyo, hinahaluan ng mga goto, mga ganyan, mga laman loob. Hindi, grabe naman yun. Oo, pero kumakain pa minsan-minsan, pero hindi ko lang nakasanayan. Ang curious ako is yung talaga sinasabi ng mga tao, yung may mga kung ano-ano tuyo, kung ano-anong hinahalong salty food on it. Okay, that aspect, medyo fairly recent ko lang na-appreciate yun. Nung bata ko, hindi ko talaga mag-gets yung una. Oh. Pero finally, ayun pala, contrast pala siya. Masarap? Oo. Pag na-unlock mo yung flavor profile yun, matinong champurado, matinong tuyo, your life will never be the same. Gosh. Maniwala sige, ka sa akin. next time, tikman natin yan. Ito dapat, masarap to kasi galing ito sa mamahaling tapsihan eh. Oh, sige nga, tikman mo nga. Oh. May asukal ba ito? I'm sure may. Siguro meron. Yung parang porridge itself. Okay, trivia lang partner, no? Oh. May kaibigan, ewan ko, ikaw ba nakwentuhan ko nito o baka si Pao yun? Oh. I asked this Japanese friend of mine na kumakain ng mga, kung ano-anong mga talagang offal-based dishes sa UP. Yung sa area dyan, talagang wala siyang hindi kakainin. Kakain siya ng isaw dyan sa may, pagdating sa Philcoa, kakain siya ng kung ano-anong mga laman loob talaga. Kakain siya ng bopis, everything. Wait, Japanese na born and raised? Hindi, born and raised Japanese. Naging exchange professor kasi siya. Nagturo sa Visayas. Matagal siya doon at dito rin sa UP, no? Tinanong ko siya, ano yung kaisa-isang pagkaing Pinoy na ayaw mo nakainin ulit? Even Itong sagot at niya? gunpoint, champurado. Talaga? I asked another Japanese friend, ganon din ang sagot niya, champurado. Bakit daw? Hindi nila maintindihan, sabi nila parang, itong mga to kakain tong mga to talaga ng matitindi, kahit balo talaga ng, talagang sa pang-fear factor sa pananaw ng Western world. Ang teorya ko is because kung nasanay ka na ang kanin buong buhay mo ay vinegared, di ba, sa sushi, ganun. Tapos bigla mo i-reverse yun. So ito yung absolute opposite end of the spectrum. Medyo weird nga naman yun. Sa bagay, tsaka yung chocolate itself, hindi naman din basta-basta hinahalo sa kanilang mga dishes, ano? Walang basagan ng trip, di ba? Kumakain nga sila ng natto eh. Try mo yung natto. Oo nga. Kanya-kanya talaga. Ano yung description ng natto? Parang humihigop ka ng... Ano? Nang ano? Yung bumabara sa ilong mo pag nagsipon ka, di ba? Tuloy mo ba? Okay. Parang umihigop ka ng uhog na nasa beans. Yan. Kanya-kanyang trip. Very good to. Ito yung mga kailangan lagyan ng toyo. Okay na yung okay yung base. Kung gusto mo ng parang dessert type fight na to, pero gusto mo yung may savory factor, ng magandang almusal, tuyo, flakes. Pero ang taas ng sugar nito. Lumalabas talaga eh. Titang-tita. Hindi kasi kanin eh. Yung kanin itself, ang taas din ng sugar nun Commenters, eh. alam niyo, comment niyo sa hirit ng tita natin. Sige, isa po sa mga i-comment nyo ay kung kayo ay champurado lover at kung kayo ba plain or team tuyo. Team plain or team tuyo. Pwede rin. Ano ba yung mga pang-tita o pang-tito na hirit pagdating sa pagkain? Hindi masyado matamis. Maliban sa hindi masyado matamis, ito malambot lang. Ayan. Alam mo naman, nanganganib yung mga pinangkakagat. Ito, hindi masyado mataas ang kolesterol. Yan, mga ganyan.
Dagdag nyo dyan, comment nyo po, ha? Sige, ito dagdagan natin ang usapan natin for the day as we take a look at our stories on social media. Unahin natin on the Philippine Star. To cover price hikes, airlines to slap new fee. Nako, alam mo, Talaga binabasa ko to naman, kanina. Talagang mapapataas na naman ang gastos ng ating mga kababayan. As we know, meron nga renovations na gagawin dun sa NAIA. And isa dun sa mga nakikita natin ay Per ito. flight lang yan, ha? Per flight. Oo, per flight. Ito. So, one way lang yan, ibig Yes. sabihin, ang 300 pesos. So, ito dagdag na, well, terminal enhancement fee. Mhm. Mali yung gamit ng word ng enhancement para sa akin. Hindi mo yata dapat ina-apply yan pagdating sa structure. Oo. Ano ini-enhance mo? Something abstract, di ba? Beauty, skills ba pwede? Or flavors. Pero baka yung improvement, ayaw nila gamitin yung word na yun. Oo. Diba? So, terminal enhancement fee. Iba pa ba ito sa terminal fee? Iba pa. Iba Iba pa? pa yun, oo. Kasi ito naman is, 75 pesos per way for domestic flights. Tapos, local round trip, may have to pay 150 pesos more. Pero iba-iba kasi may nakikita tayo iba-ibang rates Yes. dito. For Cebu Pacific, yung pinapropose nila na terminal enhancement fee is 300 per way for Per way. international flights. Yung AirAsia naman, 275 per way din po for foreign trips. And yung PAL, Cebu Pacific, ayan. Parang pareho din ito sa Cebu Oo. pa. San Miguel. Ito yung kina-cover 170.6 billion peso upgrade. Yun po yung gagastusin for the upgrade of NAIA. Okay. Sabi ng ang joke ng ibang mga nagko-komentaryo. Sa ganyang presyo, dapat may pag-abot mo doon, pag nasa pre-departure area ka na, dapat may inaabot sa'yo malamig na beer. Para naman medyo pampalubag loob ganun. Ito, nakalagay dito, estimation shows that Cebu Pacific has to charge each passenger at least 737 pesos for international flights at 188 naman for domestic trips. Round-trip basis po yan. Kamusta naman yung tinatawag na piso fare na yan? Di wala na, piso, tas plus ganyan. Piso plus 737. Oo, plus yung iba pang mga tax na gano'n. Never naman siya naging piso talaga di ba? Well, ito talaga, yung ini-expect talaga ng lahat na pag pinag-privatize mo talaga yung isang Correct. service, well, mamimili ka kasi talaga, no? Sa pananaw halimbawa ng kumpanya, para kumita naman kami at para magkaroon ng improvement, kailangan gumastos talaga. Alam naman kami lang yan, di ba? At anyway, ang mangyayari pa rin kasi talaga niyan, babawiin at babawiin ang endpoint sa customer. Magpagas na kayo, ha? Oo nga, tataas bukas. Halos nahiya pa, hindi pa ginawang 3 pesos, no? Ang taas. Gads. Oo. Pinilit Sa ko talagang diesel, i-gas kanina. 2 pesos and 75 cents. Oo. Almost 3 pesos na, kaya sa baba magandang pagas dito. May kilala ka ba doon sa ano? Wala kung saan ako abutan ng gas, doon ako nagpapagas. Wala akong masabi sa Tita Denise ko. Talaga. Kahit yung mga mamahalin ng mga brands, doon ka. Basta kung sa feel ko, hindi, sobrang titahan ko nga kasi, basta pag bumaba na nung kalahati, ginagas ko na yon na full tank. Hindi ako nagpapasagad. So kung ano yung okay. makita ko na malapit. So ako kasi namimili ako eh. Gusto, yung abot kayang halaga ng hampas lupa na Kasi gaya takot ako, Lord, na mas stuck sa traffic, tapos maubusan ng gas. Kasi, believe it or not, it happened to me mga 6-7 years ago, out of nowhere, 7 hours ako sa kalye. Uwian yun na, balikan. Hindi ako umabot sa trabaho ko, pinauwi na nila ako, pagbalik, 7 hours in total. Inignore mo kasi yung namumula na indicator? Hindi mo alam na wala ka ng gas? Nawalan ako ng gas kasi 7 hours ako nasa kalye. Ah. So, in my head, all the time, kailangan full tank ka kasi you never know kung saan ka biglang may ipit. Kitang-kita talaga. Oo. Bakit? You learn from your experiences. Ganun talaga yun. Sagad mo na, dapat may mga pagkain rin kayong baon, mga biskwit, ganyan, hindi masyado matamis. Hindi, nagka-fasting ako. Baka mamaya ma-tempt tayo eh. Hindi, tsaka baka masa pa kayo kung nasa pagka-fasting to, di ba? O, isinasabi mo, ay parang sa mga barko, sa mga bangka, yung mga mangingisda. Oo. Meron silang krudo lagi na baon sa likod. Baka
Oh, para why hindi not? maubusan sa Oo, gitna. mahirap na, no? Maipit ka sa ganong sitwasyon. Anyway, pag namula ng indicator, meron ka pang so and so number of kilometers. Huwag ka mag-alala. Yes, Pero oo. wag mo na paabutin doon. Oo, wag Kasi na. masisira yung ano mo, yung makina mo, lalo na yung Ano sa ka ba? fuel Ako nga, less filter. than half lang. Tama yan. Oo. Oh, kahit Ako mga naman, one-fourth, kung meron pong budget na, kargahan na yung So sasakyan. okay lang sa'yo kahit yung mga mamahalin na mga Shell, mga Petron, ganyan. O hinahanap mo yung mga pang Mindanao na ano. Hindi, meron brands. akong may mga tatlong brand ako na pinupuntahan. Pero kumbaga, between the 3 or let's say kahit mga 4 brands, basta makita ko na less than half na, kinakargahan ko. At full tank talaga. Full tank. Hindi kayang sa 100, dalawa. Hindi, sa mahal ng gas ngayon, 100 mo, wala pang 2 litro. Mhm. Oh. Tama. O, tsaka, pagbago ang, di ba? Karwahe. Nakakahiya naman na Ay, grabe siya. papiso-piso lang ang Oh. lagay dyan. Anyway, Ah. paano tayo napunta sa gas? Airport pinag-uusapan natin. Oh. Oo, basta ganyan. Basta magastos Oo. ngayon at magpagas Sasabihin naman kayo. ng iba Oh. kasi, well, yung nakapag-fly naman ng international, medyo may kaya naman. Hindi lahat, ha? Oo. Yung mga OFW tayo, na kaya nga nangingibang bayan dahil nangangailangan. Yan. Hindi, tsaka additional fees, dagdag gastos pa rin to sa lahat ng mamamayan. Correct. Ano na lang yung pang kakain mo ng siomay doon sa Oo Terminal nga, 3? yung napakamahal na mami sa loob ng airport. Lagi namang overpriced ang pagkain. Kaya nga recommended also na magbaon ka sa airport. Hinaharang eh. Lalo na yung drinks, di ba? So pagdating mo naman sa pre-departure, pagkain. may beer din naman doon. Bakit bawal magpasok ng beer? Ba't kasi beer? Ano? Bakit hindi? Oo nga naman. Nakaka-stress kaya bumiyahe. Kaya Walang kailangan- basagan ng trip. Mhm. Sige, move Pero on. tama ka, mahal nga yung... Pagkain. Mahal yung mami na Oo. hindi naman ganun kasarap. Di ba? Tapos makikita mo, sino itong ano? Like Joel and Joel, mga ganyan pangalan ng mga Yung mga pangalan ng doon, mga di ba? stalls. Tapos lahat ng sandwich, parang pare-pareho lang pinagmulan. Kaya nga magbaon na lang po, imbis na magreklamo tayo, at mapamahal pa tayo. Ito, moving on na po tayo sa ating next story. Still on the Philippine Star, though, man with shotgun and loaded handgun arrested near Trump California rally. Naku, pang ilan na ba pangatlo na to, Oo. supposedly. Pero, okay, safe naman, medyo malayo. Pero ito hindi ko pakipaliwanag sa akin, Tita Denise. Oh. Bakit si Trump nasa Coachella? Di ba? Si Kamala pa maintindihan ko, pero si Trump in freaking Coachella. Paki-explain sa mga kaidara natin kung ano, o sa mas matatanda sa atin, o sa tatay ko kung ano ba Coachella. Coachella is a music festival na taon-taon na talagang dinadayo, no? Different people from all around the world, different walks of life. Pero baka nga, si Trump is just trying to tap into those younger generation ngayon. Dahil, di ba kahit may mga guest tayo, ang lagi pinag-uusapan, ang daming young voters ang nagpa-register for this year's election. So, hindi natin alam exactly ang dahilan kung bakit siya nasa Coachella. But, we do know na madaming mas batang henerasyon ang palagi din pupunta. Pero dyan. tama nga ba music festival nga yun o sa Coachella lang, sa Coachella Valley? Baka naman Coachella lang. In Coachella, basta wherever it was, meron pong namataan dyan na 49-year-old na si Vem Miller. Siya po taga Las Vegas. And he was actually released on bail after that. Ang nakuha sa kanya, meron siyang shotgun. Uy, sorry. In Coachella happened pala noong April pa. So tapos na. So it's Coachella, Oo, California. at kilala ang Coachella dahil sa kanyang, yun nga yung music festival na nabanggit Correct. natin this year, Doja Cat, si Tyler, the Creator, at Lana Del Rey. Yung isa sa mga lineup, dapat napanood ko yung si Tyler, no? Anyway, so, alam mo, may isang footage pa nakakatawa. Itong si Trump, sabi niya, look, there's Abraham Lincoln. Sinabi niya talaga. Ay. Joke ng, sabi niya, there's Abraham, siguro nakakita siya ng lalaki sa crowd na makapalaga-palabas. Pero hindi mo yata dapat ini-invoke ang memory ni Abraham Lincoln considering just a few months ago may assassination attempt sa buhay mo. Kaya alam mo naman na hindi natin masyadong naiintindihan pa ang humor ni Donald Trump.
Pero yung lalaki, hindi rin natin actually maintindihan yung naaresto, no, si Vem Miller, because apparently, meron din mga nakuha sa kanya na iba-ibang passport daw, multiple passports as Ay. well as multiple IDs. Baka naman Pogo employee yan kasi multiple passports, di ba? Yung mga Pwede rin naman. Oo. Pero ako, in relation to that, ang anak ni Trump, na si Eric Trump, ngayon ay inappoint na deputy sa isang county sa Florida. No? Sa kanyang Instagram post, si Kasagsagan Eric to na, Trump ay sheriff na ngayon. Inappoint siya at kahit hindi raw siya taga doon, ay appoint, matagal na raw dream. No? So meron na siyang badge ngayon at meron siyang otoridad to make arrests. Laban ka. Ang gusto ko yung mga comments ng mga tao. Ang sabi nila, imagine getting arrested by Deputy Trump. Aba? Good God, the clown show continues. Okay, so ako may hirit ako dyan. Ah. Okay, so itong si Eric Trump, nanumpa siya at may hawak siyang meron siyang hawak na kumbaga rifle that is not dissimilar. No, not dissimilar to the one used. Ito ba yan? Oo, tingnan mo, di ba? Oo. Para AR type yan. Okay. Ngayon, kung may attempt sa buhay ni Eric Trump, anong tawag dyan? Ano? May kanta ni Bob Marley, di ba? I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Oh no! May Eric Clapton version din yan, of course. So anyway, bad joke yan. Pero wala lang. Balik tayo dito sa man with shotgun. Okay. So, sa mga magko-comment na, mga tanga. Hindi sa Coachella Festival nagpunta si Trump. Yan, sa Coachella Valley. Bakit in-explain lang din naman natin? Buti na may additional knowledge tayo sa ating mga viewers na hindi familiar sa Coachella Festival. May kaibigan ako na itago natin sa pangalang... sa pangalang ano? Basta dalawang good friends ko, nanood silang Coachella. Silang dalawa lang. Okay. Ngayon, dahil nakikita nila yung mga pictures, deserto, mga ganyan, di ba? So, ito mga to, nagdala lang ng t-shirt, sando, mga ganyan, backpack. Hindi nila alam, pagdating ng gabi, sobrang lamig ng Coachella. Kasi deserto nga. So, sobrang lamig nila, wala silang ibang source of insulation. Nagyayakapan daw sila. Sabihin na natin na both are happily married now. To other people. To other people. To other people naman, not to each other. Well, it's a memory they can... Core memory na yun, for them. Why not? Kasi na-imagine ko yung tsura ng dalawa. Nagyayakapan sa... Pag nakita mo itong dalawang to talaga, sila yung huling mga lalaki na iisipin mo. Parang, sorry tol, yayakap lang akong cactus para uminit yung katawan ko. Grabe naman. Ganun ka masculine. Yep. Okay, babati muna tayo sa mga afternoon delighters. Sabi ni Rodel Alcantara, balik sa Champorado, try nyo naman, Ma'am Crush, oatmeal, pang-sub sa malagkit or bigas. Then Hershey na choco powder or Dutch. Masarap. Ang mahal pa ng Hershey. Masarap din para healthy. Sugar, go for Muscovado. Mas okay ako nang wala ng 2 years. Sabi Skinny Denise, sabi ni Dick Clark, light brown ba talaga yan? Sana all. Ano daw? Yan ba talaga kulay mong balat daw talaga? Hindi, mas po ako ngayon, tan. Dahil nababad tayo from summer all the way sa 2 buwan nating palakad-lakad sa France. Yun naman talaga apelido mo, di ba? Oo. Tan. Eto, teka, si Marquez Cuet. Go. Baka gusto malaman ni Clark, ikaw ba? Bakit naman siya maglalagay ng pang-ibang kulay sa braso niya? Natural na po. Denise, tan is all natural. Yan. Okay, si Marquez Cueta sabi niya, good afternoon, Delight, Tito Lourdes and Tita Janice. Janice. Oo. Tito Lourdes, tuloy po ba yung book about Only Rice at Chibipay na burger? Oo nga, no? Alam mo, tapos ako sa manuscript doon, ba't di nga ba natuloy? Oo. Hindi, sinulat ko kasi yun noong pandemya. Tutuloy natin yan. Alex Fuentes, hello. John Centelices, magbabayad ka na ng mahal sa airfare mo, tapos yung mga bagay mo, iniitsa-itsa lang ng mga mokong na staff. Hay naku. Bagong hairdo, Ma'am Denise, sabi ni Jeronimo Estelier Jr. Si Rodel Alcantara sabi niya, floater ang masisira kapag
madalas ma-empty ang tank. Ako sa uno dito sa Quirino Highway na Baliches, laki ng difference sa branded na naman. So, branded lang naman nakikita ang problema, panghampas lupa na gas. Grabe. Yan ang mga inaano namin. Lucifer Satanas, looking forward to a little afternoon delight. Sabi ni Hey Epic, champura don't. Ay? Oo, yun ang sabi. Champura don't? Champura don't. Lawrence Villanueva, hello. Bea Dalisay, happy Monday. Hangkaro, masarap yan, may dahon ng pandan. Ay, nako, madami tayong itatry, ano? At Lord, madami pa tayong babatian maya-maya lamang po. Again, you can join the conversation by commenting dun sa aming mga live sa YouTube, Facebook, at sa TikTok. Pero ngayon muna, balik tayo on the flow of the program. Here's a mystery for netizens. Sino nga ba ang kaaway ng dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado sa isang viral video? News 5 correspondent MJ Marfori has that story. Sinungaling! Wala! Never na kitang gusto makita! Sinong kaaway ni Sugar? Yan ang nakakalokang viral video na pinost ni Sugar Mercado sa kanyang Instagram last week kung saan nakikipagsigawan siya sa isang babae. Sinisiraan mo siya sa akin! Sabay cut video. Kaloka! Kung gaano kalugmok ang itsura dyan ni Sugar Mercado. Balik na naman ang ora niya last weekend sa latest endorsement event niya sa Makati. All smiles and back to her makulit self siya dyan. Pero, anyari nga, Sugar? Ay, wala. Hindi ko nga alam, na-delete ko, pero di ba? Ang hirap, no? Naka-live kasi ako noon. Kaklaro ko lang hindi ko siya sinelfie. Naka-live po ako noon. But, iba yung batas ng Diyos sa batas ng tao. Dun ko na lang siya ibibigay. Basta, naka-live ako noon, hindi ko siya ni-record. Nilinaw ni Sugar na kaya niya nagawang mag-live para raw sa safety niya at ng kanyang mga anak. Pero wala raw itong kinalaman sa kanyang non-showbiz ex-husband. At speaking of nakarelasyon, trending din si Sugar last week nang lumabas ang usap-usapan at sa vlog ni Nanay Christopher Min na 7 years na raw umano na may relasyon si Sugar kay Kuya Will. Natanong siya if susuporta siya sa kampanya ni Kuya Will sa pagkasenador. Siyempre si Willie, tutulungan mo. Oo, si Dr. Willie Ong. Yan, tatakbo siya. Hindi. Oo, ako. Bakit parang umiiwas ka kay Willie? Hindi. Oy, si Kuya Will, iboboto ko yun, no? Sundot pa ng kasamahan sa press. Di ba hindi ka sinungaling? Hindi. Umaamin ka. Andiyan si Lord. Oo. Ayun po, thank you so much talaga. Change topic si Sugar. Pero maya-maya pa, may message na lang siya sa Will to Win host. Ang wish ko lang kay Kuya Will talagang nasaksihan naman nating lahat. Di lang ako ang natulungan niya, guys. Maraming mahihirap at saksing buhay din ako sa mga natulungan niya. Alright. Time out muna. Marami pa kayong kwento sa inyo. Tulad dito, with 22 days ago before the U.S. elections. And we will bring you another explainer from the Associated Press on how ballots are counted. Will we know who the next president is on election night? Well, it depends. And one reason is that some states take weeks to count ballots. Unlike many countries, US elections are highly decentralized and include long lists of races. Elections for president and Congress, all the way down to local offices, are run by county, town, and state election officials, not by any national election officials. The way we vote can also affect how quickly the results are reported. Even before the pandemic, states started to expand mail voting. The goal was to reduce lines and give voters more options to cast their ballots. These mail ballots are subject to various security checks. Some states require voter signatures or ID information to match registration files. The rules for counting those ballots also vary from state to state. Some states can get a head start by validating ballots before Election Day, whereas other states have to wait until the polls close. In all, 17 states and Washington, D.C. allow mail ballots to arrive after Election Day, while 32 others require they be in the ballot box on Election Day. So if there's a close race and a lot of ballots arrive after Election Day, it could take several days to know the result. This is why election night results are incomplete in most states. For example, if Democrats tend to vote by mail while Republicans vote in person, early results could show an initial GOP lead that inevitably narrows or flips as more mail ballots come in.
Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, on to the news. Allies of former President Rodrigo Duterte are now on the defensive. That's after former police officer Royina Garma dropped a bombshell last week about the chief executive and his alleged cash reward system for neutralizing drug suspects. This report from News 5 correspondent Camille Samonte. Indicating that he needed some. Emosyonal si dating PCSO General Manager Royina Garma nang isalaysay sa Quad Committee hearing ng Kamara ang tungkol sa extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Sa binasa niyang affidavit, pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw sa kanyang pangunahan ang umano'y Davao-style na war on drugs. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Nabanggit daw ni Garma kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. Naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1 milyong piso ang reward ng mga polis depende sa level ng mapapatay na drug suspect. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narco-list. Dumadaan naman daw kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo tungkol sa mga drug operation. Sa kabila nito, itinanggi ni Garma na kasali siya sa drug war. Inalok daw siya noon na sumali sa task force ni Leonardo pero tumanggi siya. Kinwestiyon naman ng Quadcom kung bakit tila espesyal ang relasyon ni Garma kay dating Pangulong Duterte, pero itinanggi ito ni Garma. Sa isang ceremony sa Malacanang where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel na mapromote sa full colonel in blue attire. Yes, and po. the president gave you special attention, and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair. Sa kalagitnaan ng hearing, nagbitiw si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nakadetain sa Kamara matapos ipakontempt sa nakaraang pagdinig. Ang ibang kaalyado ni Duterte, binatikos ang affidavit ni Garma. Si Senator Bongo, tinawag na diversionary tactics ang mga akusasyon ni Garma na nadadawit sa kasong murder. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa, itinanggi ang reward system dahil wala raw silang pondo. Inungkat din ni Garma ang kaugnayan umano ng mga pulis sa pagpatay kay dating Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili noong 2018. Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Lieutenant Colonel Nata. Yes, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, According it was to really him.
Dating nasama sa narco-list ni nooy Pangulong Duterte si Mayor Halili. Posibleng ipatawag ng komite ang binanggit na opisyal ni Garma sa susunod na pagdinig. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Here are more stories on One News. An increase in the prices of fuel products takes effect tomorrow, October 15. And it's a big one. Diesel will become more expensive by 2 pesos and 70 centavos per liter, gasoline by 2 pesos and 65 centavos, and kerosene by 2 pesos and 60 centavos. The steep increase in the prices is being blamed on higher crude prices due to tension in the Middle East. 16 overseas Filipino workers affected by the war in Lebanon have returned to Manila. So far, nearly 500 Filipinos have been repatriated. There are currently over 11,000 Filipinos in Lebanon. However, only less than 10% of them have shown interest in returning to the Philippines. And the Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction begins in Pasay City today. It will gather over 4,000 delegates from 69 countries to enhance disaster resilience and risk reduction efforts. President Bongbong Marcos is expected to lead a ministerial dinner for the conference later. All right, let's now check in on the latest down south. We have One News Cebu desk, Dale Israel. Dale, alam ko may report tungkol sa malaking huli ng shabu, prayer rally sa Mandaue, pero unahin kaya muna natin yung Lechon Festival para mas maganda pag-usapan yan. Yeah. Lord, may hapon sa inyo diha, Lord and Denise, we have this Lechon Festival in Talisay City, which was held yesterday, and it's actually a long tradition in Talisay City to have this Lechon Festival because it's also the 188th fiesta celebration of the city in honor of Santa Teresa de Avila. The first event was actually a fluvial parade at the shores of Talisay City, and then there's a street parade where dancers perform, bringing in their lechon up. It's called the Inasal Festival, where the street dancing and ritual showdown were performed. It's by 5 clustered contingents from the different barangays of the city. It's also the 188th fiesta celebration of Talisay. And authorities estimate some 100 lechon or inasal were offered for customers, not for free, at the Lechon Park near the beach in Talisay, which used to be a popular destination among Cebuano families. In history, back in history, on weekends, the residents in Cebu tend to sell lechon for the families who go to the beach, and therefore it became a popular delicacy also in Talisay. Historians also, however, said that there are about 40 known lechonero families in Talisay City whose recipes have been passed on from generations to generations. And the Lechonero family continue their business of serving the most tasty lechon Cebu. According to history, Talisay had the first commercial lechoneros in the country, which started the inasal business in the 1920s. At present, 2 LGUs are vying for the title, the most tasty lechon in Cebu. That is Talisay City and Carcar City. Lord? Yun nga, Dale. Di ba magagalit yung mga taga-Carcar niyan? Kasi di ba, ang balita ko, sa Carcar daw talaga pagdating sa lechonan. So may laban din pala tong Talisay. Yes, Lord. Talisay, residents in Talisay had this history of lechon, cooking lechon, roasting lechon. And that is because they started in the 1920s. They're the first ones to commercially sell lechon. Lord? Yung lechon, hindi na pinag-usapan yung iba, no? Yung ibang lechon, okay. Ang Carcar method ba of inasal ay iba sa may ibang method din ba ang mga taga-Talisay? Ito kasi partner yung no? Hindi mo na kailangan ng sarsa. Mahiya ka sa sarili mo kung humingi ka ng sarsa. Laman pa lang malinamnam na. Yes, go ahead. That's correct, Lord. That's correct, Lord. When we eat lechon here in Cebu, there's no need for sarsa. Eat it as is, without the sauce and all. And that's because there's a lot of spices already placed inside the roasted pig. And the secret recipe is also in Talisay that they put on the placed inside the roasted pig. There's a different flavor also in Carcar, but I guess our viewers need to come here in Cebu and taste which ones are the
most tasty, lechon in Talisay or in Karkar? Yari ka, sabi mo kanina, tastiest talisay. Okay, obligado akong sabihin. Dale, what about the other stories? Yes, Lord. Today, Arvin 7 were able to seize shabu worth 34 million pesos during an operation over the weekend in Barangay Careta in Cebu City. These suspected drugs came from a buy-bust operation in Pocalyong Street from a woman identified as 51-year-old Maria Cristina Abarquez. She was already under surveillance by authorities for several weeks after her name came up in the previous operations in Bohol. Abarquez allegedly placed the drugs inside of 5 plastic bags. Confiscated from the suspect also are a cell phone, the buy-bust money, and other non-drug evidence according to PIDEA. She'll be facing cases for violation of Section 5 and 11 of the Dangerous Drugs Act for allegedly selling illegal drugs. This is one actually of the biggest drug haul for illegal drugs by PIDEA 7 this year. According to information from authorities, the drugs allegedly came from Manila. In other news, Lord, a prayer vigil was held at the Mandawi City Hall last Saturday in support of dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez. According to organizers, there were over 10,000 supporters who joined the vigil who prayed for justice for the mayor who was embroiled in an ombudsman case for a circumferential road project that was given to a contractor that did not have the needed permits. They also prayed that politics should always stay out of the decisions from the government authorities, and the prayer vigil remained orderly and peaceful. And as of now, Mayor Cortez has already filed a petition for certiorari at the Supreme Court asking that the COMELEC will not cancel the certificate of candidacy filed by Cortez for re-election. Lord, Denise? Bago kita pakawalan, Dale, ito isang pangalan lang. Okay, one question. Thank you. Okay, tatlo. CNT, Ayers, Ricos, Lechon. Which is the best? Hard to say. Maybe CNT. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating One News Budas, Dale Israel. Thank you. Okay, moving on to another story. The Alliance of Concerned Teachers is opposing the new law suspending mother tongue use in early education, kindergarten to grade 3. Okay, ang isa po sa mga tumututol dyan ay yung Alliance of Concerned Teachers at kasama po natin ngayon ang kanilang national spokesperson, Vladimir Cueta. Teacher Vlad, magandang hapon. Sir, hello, magandang hapon, Idol Lord, at kay Mama Denise. Ayun, no? Okay, so nag-lapse into law at noon pa lang ay kayo matagal na kayo nag-express ng concern dito, no, sir? Pero okay, ito bang pagre-repeal nilo, tingin niyo ba ang pananaw yata ng gobyerno ay mas epektibo pa rin yung English? Saan ba nila binabatay ito, sir? Kasi sinasabi nila, yung scores natin kasi kasi hindi tugma doon sa kailangan ng pandaigdigang pamantayan. Idol Vlad, kamusta? Sige po. Well, yun ang masakit, Idol Lord. Talagang naghahabol yung ating gobyerno, no, na maitaas lamang doon sa PISA result yung ating pagsusulit, no? At talagang tingnan namin sa Lord, hakbang paurong ito. Kaya tutol tayo sa implementasyon ang batas nito, no? Kasi una-una, kung maalala natin, yung K-12, may isang positibong batas doon, yung section 5 at 6, no? Ito nga yung pinagbukuhan na natin na konteksto kung bakit mahalaga yung MTB, yung mother tongue based language, no? Na dyan naman hinugot, no? At yun nga yung gustong tanggalin, at nga, naging batas na nga, locked into the law, simula noong October 10. Opo. At kaya kami, sa Alliance of Concerned Teachers, no, ay talagang tinutuligsa namin ito dahil tingin namin hindi ito makakatulong. Kasi una-una sa Lord, no? Una-una, sinabi na mismo ng mga eksperto na katulad mo sa lingwahe at mga kasaysayan, talagang walang pwedeng lingwahe na pwedeng magamit, no? Sa anumang asignatura, pag preparatory is yung tinatawag ng kinder at hanggang grade 3, yung tinatawag ng mother tongue, no? Hope na naman natin, tayo dumaan sa mga ganitong panahon na saan, hindi pwede mo talagang magamit sa pagtuturo at saka sa ginagamit na pagkatuto, no? Pangalawa, mismong DepEd, ang sabi, doon sa kanyang huling exam, doon sa tinatawag ng ELNA, no? Yung, isang pagtutulit ito doon sa Early Language Literacy and Numeracy Assessment Lord, nakita na mas mataas ang mean percentage kapag ang ginagamit ay mga lingwaheng mother tongue, halimbawa Hiligaynon, Surigao at Ibatan, kaysa sa Ingles, no? Kaya nakakalungkot, hakbang paurong ang ginagawa ng gobyerno. Opo, ito, ang sinasabi ng grupo ninyo ay
The MLB MTE project did not fail students. It was the government who failed the MLB MTE kasi yung kakulangan ba sa pondo pa rin ang usapin dito, sir? Halimbawa yung mga materials, etc., sir. Well, totoo yung Idol Lord, kasi simula 2013 hanggang 2023, no, nakita talaga natin na talagang walang naitulong o walang talagang significanteng pondo doon sa mga kakulangan. Unang-muna doon sa mga resources na pwede magamit doon sa MTV. Tapos yung mga personnel na pwede magturo katulad ng teacher dito. No? Kaya tingin namin yung kakulangan ng implementasyon mula ng panahon yan, 2013 to 2023, ay dahil mismo sa talaga sa kakulangan sa pondo. At hindi doon sa programa mismo. Maganda yung programa, Sir Lord, pero hindi man lang binigyan ng tuon at pansin, no, ng gobyerno mga nakaraan pa. Teacher Vlad, may mga numero ko nabanggit kanina, no? Ang sabi mo nga parang paurong pa itong hakbang na i-implementa na. But how do you think this will change? And lalong more importantly, yung impact na may bibigay o maidudulot ito sa mga estudyante in terms of them learning and expressing themselves? Well, katulad ng nabanggit natin isang datos na galing sa DepEd kanina, at saka kung pagbakatayan natin yung mga international na pagtutuloy na Ma'am Denise, no? Talagang ang pagkatuto ng bata ay kailangan makuha niya ito, no? Ma-express niya ito gamit ang mother tongue, no? At yun yung gustong tanggalin, no? Kaya kung malala na edukasyon, tapos ang magpapakabihasa lamang tayo sa English dahil ang ginagamit ng international na pagtutuloy. Sa totoo lang, hindi lahat ng mga sumali doon sa PISA result ay lingwaheng English ang ginamit, ano? Katulad sa Hong Kong at Singapore, ang ginamit nila kodong lingwahe na meron sa kanilang estudyante. Yun dapat ang gamitin natin, paunlarin pa natin lalo ito, Pero yun yan, sabi natin, mukhang yung batas na ito ay parang hindi pa urong, parang hindi nakakatulong doon sa kabagsakan o yung tinatawag nating learning recovery na meron tayo ngayon na sa amitsari ang ating practice. Teacher Vlad, okay, paliwanag lang sa mga may umihirit kasi na, ihayaan mo na yan. Kasi in the end, pagdating pa rin, halimbawa, kailangan magpaliwanag ng teacher, halimbawa, kahit isang subject nila ay English, tatagalogin pa rin yan or gagamitin pa rin naman yung native language. Halimbawa, ano pong ang tugon po ninyo rito, sir? Well, alam naman natin kapag ito ay mayroon ng implementing rules and guidelines o kaya DepEd policy na ito talaga, no, kahit simulatin sa batas, talaga mapipilitang sumunod, no, ang mga teacher at mga estudyante, no. Ibig sabihin, mag-aaral muli, no, ang ating mga teacher doon paano tuturo doon sa lingwaheng hindi niya pa alam, no. So dagdag na naman ito, Sir Lord, no, Ma'am Denise, no, dagdag na naman ito sa problema ng mga teacher at syempre sa buong sistema ng edukasyon. Kaya tingin namin, no, ang pinakamahalaga talaga, Sir Lord, no, talaga makonsulta kami kasi yung isang wala no, laging ang policy ng government, laging top-down policy, hindi man lang nakukonsulta yung mga pagbumula talaga ng learning recovery, no? Halimbawa, yung Catch-up Friday, halimbawa, National Learning Recovery, lahat yan top-down policy, kung batas na ito, kaya kami nga, duda ka namin, baka hindi naging lang ito dahil ayaw din mismo firmahan talaga ng Pangulo, pero technically, batas ito, kaya tingin namin, i-repeal ito at pag-aralan talaga ng maigi. Okay, ito rin yung hirit ng iba, no? Na nung at least yung MLB MTE nung ito'y na-applied, nagkaroon daw ng kahit papano ng muling muling pagtukla sa ganda, no, ng kanilang mother tongue, ika nga. So ito daw ay step backwards in the sense na makakalimutan na naman ulit yung wika, no, ng kanilang kinalakihan at ng kanilang kultura. Well, itong school of thought, pero kami sa amin, tingin kasi talaga namin yung mother tongue, bahagi, no? Bahagi, malaking bahagi talaga ng pagkatuto ng bata at pag-alam lalo pa, no? Kasi yung medium of instruction, ibang usapin pa yan, ibang usapin din yung subject, no? Kasi may naman kasi ng batas ang tinatanggal talaga yung mismo pagtuturo mismo, gamit sa pagtuturo, At alam naman natin, no, bilang Pilipino, napakaraming lingwahe dahil tayo, kailangan pagyamanin panalo natin ito. At yun talaga yung hindi namin nakita sa isang dekada mula 2013 hanggang 2022 ng dating mga gobyerno. At nakakalungkot dahil sa gobyerno ito na ipinagpatuloy ito bilang panatanga. Teacher Vlad, gusto ko rin malaman nun, since lumabas tong balitang to, may nakuha ka na bang mga reaksyon from, fellow teachers, from parents, and from students themselves? Kung meron mga yung medyo mas may edad na estudyante, anong mga nakuha mong reactions nila and feedback?
Well, karamihan, Ma'am Denise, ang ating mga nakakausap, yung mga member natin, halimbawa, yung mga nagtuturo ng Pilipino sa elementary, tapos yung organisasyon ng Tanggula Wika, nasa ilalim ng Alliance for Teachers. Kaya kami, anytime soon, magkakaroon kami ng discussion para mapalalim pa namin yung punto de vista namin dito. No? Pero technically, at essentially, tungkol talaga sila rito kasi nasanay na sila, Ma'am Denise, kung sa pagtuturo at pagkatuto na kung saan ay kung ano yung alam nila, no? Kaya tingin niyo, binagay ko kanina punto na papag-aaral muli sila kasi halimbawa yung mga subject at asignatura na kaya nila ituro halimbawa sa ibatan o hindi ganon o sorry ganon, kaya nila talaga ituro yan At kung talaga nagkakaroon ng mga talakayan, Ma'am Denise, doon talaga sa lingwahe na alam nila, kunyari subject sa physics o sa kulturang may kinalaman science, na-express talaga ng mga bata ito Ganun din ang project. Magbibigay ng malalim at maraming examples batay sa experience sa community, pero gamit ang kanyang lingwahe dialecto, no? Pero ngayon, mukhang hindi agad nangyayari yan. Okay. Last question, Teacher Vlad. Alam ko, ilang buwan pa lamang, pero ano po ang inyong, kumbaga, grado sa mga initial na kilos ni DepEd Secretary Sani Angara so far? Dahil una-una, kung ikukumpara sa dating DepEd Secretary, talagang malayo, no? Pero sa experience namin sa loob ng isang buwan, sad to say, Sir Lord, no, Ma'am Denise, hindi pa kami pinakausap ng DepEd Secretary, bilang DepEd Secretary. Pero nung senador siya, in fairness to him, medyo maganda yung aming relasyon dahil sa usapin ng sahod, may maganda sa proposal dyan. Pero nung naupo na, mukhang hindi pa namin nakikita ito ng positibo. Natapos ang World Teachers Day, Idol Lord, hindi kami nakakausap, kaya nakakalungkot, no? Kaya sana itong October at bago matapos sana itong first quarter, no, ay makausap kami kasi ang daming mga issues, Sir Idol Lord. Halimbawa, yung pagpapasa ng IBCRF, halimbawa, yung sa pinangsahod, number 1 talaga yan. Halimbawa, yung mga benepisyo, tapos yung atake sa aming sa union, no? Napakalagay na sa bag. May kinalaman sa talagay namin sa puto. Hirap na yung pagtuturo. Tinawag kaming noble profession pero busabos ang aming kalagayan. Okay. On that note, maraming salamat po sa oras yun. Ang ating National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Teacher Vladimir Queta. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po sa oras ninyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ang dinis po. Salamat po. Alright, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another break. And as we do that, here's another explainer from the Associated Press on the U.S. elections. The 2024 election is likely to be very close. Like the 2020 presidential election and the 2016 election before that, it could come down to a few thousand voters in a few states. To win these key states, candidates both need to persuade people to vote for them and convince them to turn out to vote. So, where will we see these key indicators of whether a candidate has been successful? One area to look at is big cities, such as Detroit in Michigan's Wayne County, Charlotte in North Carolina's Mecklenburg County, or Atlanta in Georgia's Fulton County. These are areas that historically have voted for Democrats, so the number of people who turn out to vote in these areas could be important to offset Democratic losses in the more rural or Republican-leaning parts of these key states. Second, the suburbs always matter. The counties around the cities of Milwaukee in Wisconsin and Philadelphia in Pennsylvania are really important to the statewide vote. These suburbs have been steadily moving toward the Democratic Party in recent years, but if a Republican candidate could begin to win back some of these voters, that could go a long way in helping them retake each state. The third place to look at is really large counties. Clark County in Nevada and Maricopa County in Arizona are each home to more than 60% of their state's voters. In those counties, the margins really matter and could make a big impact on the final statewide numbers. So as you're watching results come in on November 5th, take a look at these types of places to get a sense for where the statewide race is going. October 14th, 1947. The really big moment. Through the sound barrier. The first time ever in level flight. Air Force Captain Chuck Yeager becomes the first person to fly faster than sound. Yeager breaks the sound barrier as he tests a rocket-powered research plane over California. 10:66.
In Britain, invading Norman forces under William the Conqueror defeat the Anglo-Saxons at the Battle of Hastings. 1964. Martin Luther King Jr. wins the Nobel Peace Prize for his nonviolent campaign for civil rights. King accepts the award months later during a ceremony in Norway's capital, Oslo. We are ready to suffer when necessary and even risk our lives in order to become witnesses to truth as we see it. 1912. In Milwaukee, Theodore Roosevelt, campaigning for a return to the White House, is shot in the chest. Despite the wound, the former president heads to a hospital only after he gives a scheduled speech. And 1977. Of a white Christmas. Bing Crosby, one of the most popular singers of the 20th century, dies near Madrid, Spain. Today in History, October 14th, Carlotta Bradley, The Associated Press. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes de Vera. The elimination round of the UAP Season 87 is heating up. One match even went into 2 overtime periods. Mobile journalist Denise Valdesancho has a wrap of this weekend's games. Kakasimula pa lang ng second round ng UAAP Season 87 eliminations. Pero mainit na agad ang tapatan ng 8 UAAP teams nitong weekend. Felicilda. That breathing room is 4. Down to 1. You have to love this. The FEU Tamaraos went for their second overtime win sa laban nila kontra Adamson Soaring Falcons sa Smart Araneta Coliseum. Ang bida sa game, walang iba kundi si Yorick Bautista uli. Miss. Ball is loose. Bautista for the tie. Oh my goodness. Cash! Clutch performance ang ipinakita ng guard matapos ibuhos ang kanyang 21 heroic points sa second half at overtime ng laro. Kaya naman ang final score, 76-72. Binawian naman ng DLSU Green Archers ang UE Red Warriors with a 77-68 victory. Motor Mike once again powered through for the men in the green shirts after finishing with 27 points, 17 rebounds, and 5 assists. Ito ang 4th straight win ng Green Archers after their loss against the same team last round, habang sila naman ang nagtapos sa 5-game winning streak ng Red Warriors. And this Sunday, a display of toughness that they lacked. Ito raw ang nakita sa ikalawang panalo ng Ateneo Blue Eagles matapos talunin ang NU Bulldogs ayon kay Coach Tab. Git-gita ng 4th quarter. Jared Bahay almost loses the basketball. Porter and 1! The Blue Eagles were able to escape from a defeat, finishing the match with a 70-68 victory. Player of the game si Christian Porter with 14 points, 10 rebounds, 2 steals, and 2 blocks. Naging madikit ang unang 3 quarters sa laban ng UP Fighting Maroons kontra UST Growling Tigers with a tied halftime and the Tigers leading the third. But in the last minutes of the 4th quarter, Felicilda. That breathing room is 4. Down to 1. nakabawi ang State U mula sa 65-61 deficit nito with a 16-2 run. Ang final score, 83-73. Fortea's heroics sealed the deal after ending the game with 16 points and 3 assists. Next up, ang paghaharap ng NU Bulldogs kontra FEU Tamaraos at DLSU Green Archers versus UST Growling Tigers this coming Wednesday, October 16 at the Mall of Asia Arena. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Here are more stories in sports. Barangay Ginebra won over San Miguel in Game 3 of their 2024 PBA Governors Cup semifinals 99-94. Justin Brownlee took charge for the Gin Kings to take a 2-1 lead in the best-of-7 affair against the Beermen. The next game in the series is on Wednesday at the Smart Araneta Coliseum. Jean-Riel Casimero secured a dominant first-round TKO win over American Saul Sanchez in Japan. This despite weight troubles leading up to the fight. The victory marked Casimero's return to the ring after a year, improving his record to 34-4-1.
And Filipino Olympic boxer Hergy Bacquiadan won gold in the Asian Kickboxing Championship in Cambodia. He won the top medal in the K1 70-kilogram division via abandonment over China's Jin Weiteng. The weight category is a qualifying event for the World Combat Games in Chengdu, China next year. At dahil mag-aalas 3 na ulit, ito po ang segment na talagang mapapalapit ka sa kabanalan at babago talaga sa iyong buhay. Oras na para sa I Saw the Signs. Today's edition, playlist and song request slips. Halimbawa, dahil katatapos lang ng Lainey concert, may playlist sa FTTM na may Bukas na Lang Kita Mamahalin. Bukas na lang. Yun pala, Lainey Misalucha. Oo, Lainey Misalucha. Pwede rin naman. Parang classic naman talaga yung kantang Next, yan. ito, song request. Slip for Zombie by Carabis. Carabis. O, Cranberries kasi dapat yan. Carabis. At basta again, pag nagkaintindihan, pasok na. Oo, Keber. Okay, last but, di ba, song request, Slip. The Greatest Love of All and Blue by You. Linda Ronstadt. Come what may on Blue by You. Okay. Blue. At mula sa ating baul na song request slip, Blower Than Blue. Sadder Than Sad. At may isa pang nagbabalik na song request slip. Which is... Leave Me Breathless by The Course. Oo. By the way, babalik ang The Course for a Valentine's concert on February 15 and 16 sa Smart Araneta Coliseum. At pag hindi dala kinanta yung Briefless, mag-walk out kayo. Breathless. Okay. Kung may makita po kayong kakaibang signs o kakaibang memes, pakisend lang po sa amin yan at afternoondelighton@gmail.com. Ako, sobra na pala tayo. Babawi po kami bukas lahat ng ating mga viewers. And that will do it for us this Monday, October 14. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denisa. Join us again tomorrow, 2 p.m. One time, may tugtog kami, may abot ng request slip. Please stop. Okay, ako po si Lord Rivera. Have a delightful afternoon.